This is entitled, Let Worry Turn Our Attention to God. Kaya kung usahay ang atong mga worries, mas dako pa sa atong pagtuo, makahuna-una tang asa naman karon ang akong kainiton. Ingon pa sa awit, asa ng pagsalig mo. It's because usahay kung kita ginatest sa atong faith when trials comes, murag apektahan po ang atong kainiton sa pagpangalagad. So kung kita mag-worry, kita nakafocus gyud sa mga butang kung sa diin makahatag kanato sa kaluya, kay kining mga worries sa atong kinabuhi dili gini siya ma-solve gyud sa pinakalit. So mga remedies nga kailangan gyud ay sa mga perspectives from the truth of God's Word o grasya sa Dios nga magtabang kanato nga mag-grow kita beyond our worries. Daghang kitag mga kabalaka, and kini mo resulta sa pagsalig sa atong relasyon diya sa Dios nga naghigugma kanato o naga-care kanato. Sa Biblia gina-acknowledge gyud nga naatay mga experiences niya na. There are two kinds of worries. The first one is negative, the second one is positive. Sa negative, it is harmful, usay crippling, murag feeling mo murag inutil ka na ba, o morning mo results ang overly concern, sobra-sobra nga pagkabalaka. And the second one is positive, which is beneficial concern. Importante nga masabtan nato ni kining term nga worry, kay kining Griego ani same lang meaning whether it is positive or negative. It is merimnao sa New Testament. So sa negative nga worry sa Bible, kini ang mga anxiety nga naga-focus gyud sa atong mga thoughts, either nga naatay concern sa mga butang nga wa nagitay mahimo. There are things in life nga feeling nato wa nagikoy mahimo ana. It is beyond my control, and makadistract kanato sa pagsalig sa Dios, magpahulay kaniya nga usahay magduda ta sa abilidad sa Dios nga i-meet niya nga atong mga needs. Especially karon sa atong nasod Pilipinas, inflation kanunay na amang yun, o magtaas ang krudo o gasolina, mabalaka ta, magtaas pod ang mga palitonon, especially ang bugas, mabalaka pod ta. Now, sa Biblia, si Jesus, nag-mention siya sa mga worries sa Sermon on the Mount 6 times. O kini mga followers niya, gitudloan na gyud nga magsalig gyud sa Ginoo, especially na aslay mga common cares. So kita daghantag mga common cares. Mayingon ni James, walay mga pagsulay nga dili common, kundi tananta nakaagi niini, lailahi ra gyud tag mga ginatubang. But all of us are facing this dilemma. Nagitay usay kadlok. So masabtan nato sa Biblia nga not all worries are bad. Dili diay tanan kabalaka dautan. Kaya nga naman ang Biblia nag-isgot sang healthy care or common nga gitawag nato nga concern sa mga believers, which is gipabati nato ang atong pagpangga nga kini ang pag-ampo nahimo gayud para kanila. Nga kusidi di lang prayers but also meaningful actions. Now in 2 Corinthians chapter 11 verse 28, for instance, si Paul nagistorya siya sa iyang mga kaigsuonan nga he said, I have deep concern for all the churches. Na siya'y lalong pagkabalaka sa mga kaiglesia-nan. Now this morning, if you did listen sa atong live na radio broadcast sa DXUM, nga si Pablo naagin sa heart sa iyang mga kaparintihan, kung sa diin nga siya makasangyaw sa mga balita near and far. But not only that, to the Gentiles also. That's why he was so grateful sa mga local churches nga nag-associate, nag-cooperate in order nga masuportahan ang bulaton sa Dios. So kining concern din sa Biblia, ginatudlo gid ni siya kanato nga kung sa diin
usa ni siya ka maayo pod nga butang kanang kanang magbalaka ta sa interest sa uban, not only our own interests. Si Paul ingon pod sa Pilipay nga ipadala niya si Timothy tungod kay nag-concern po siya sa welfare sa mga kaigsuonan dito. Now, importante nga atong mga worries, i-turn nato kini sa usa ka praise or blessing nga kung sa diin himuon nato kining weakness on the negative side nga maging strength nato with the help of God. Nga we are letting our worry to turn our attention to God. It's because the more nga mutan-aw ta sa atong kagulingon, maluyag yun ta. It is not a guarantee nga maingon ka, Kristohanon ka, di ka maluya. Tungod sa ma-overwhelmed ta sa mga problema, nga kung sa diin, naghuna-huna natag sobra-sobra, and ang atong lawas mo respond. There was an athlete, kaya niya nga kontrolon ang iyang bodies, pag-dictate sa iyang pangunahuna, kaya niya iparelax sa iyang gusto when it comes sa training. Pero when problems arises, naglisod sa control pag ang anxiety na mo attack. O the more nga iyang una-unaon, the more noon siya malumos. And we all experience that, no? Especially mga young adults. Muna usahay mo gawa sa atong panimalay, gusto ta maka-breathe sa fresh air, gusto nato mo sing sang song, mo pray ta, instead nga naata sa sulod sa balay kay samot ta malumos o di ta ginhawa, o kung magpiyong atong mata, magunahuna, musamot man. So, importante karong buntag nga masabtan nato nga paano nato ni siya ma-address with the help of God, pinagi siya mga pulong. Kaya importante gyud karon nga mga panahon, crisis gyud. And some of us nag-struggle for jobs. Ang uban nag-struggle sila sa ilahang budgeting. So importante nga masabtan nato nga there is help from the Word of God. Nga naatay mga fears, of course, pero there is an assurance of God's presence, ang Diyos na agyud kanunay, nga kung sa diin sa atong kinabuhi, naghatag siya paglaom, nga naghatag kusog, naghatag og kalinaw, regardless kung unsa man mahitabo sa atong kinabuhi. Kini, naging posible siya kung kita motubang o muduol sa Ginoo. Draw near to God and He will draw near to you. Sumutan-aw taong sa karakter sa Diyos. Now, remember na ang Diyos nato, dili sa sama nato. As long as God sits on the throne, He is still in control. Sa Old Testament and New Testament, makita nato nga ang Diyos, nakabalo siya kung saan nakitabo sa kalibutan o sa matag kinabuhi, sa matag individual, even sa mga churches. In fact, yung sa Bible, sa Psalm 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. So, ang Diyos nato is an almighty God, Psalm 66 verse 7, and He is sovereign Lord of all. So, siya ang labaw sa tanan, even in our worries. So, kung kita magkagool, actually, gina-acknowledge nato ang kamaturan nga dili gyud dadiyay kakaya musulbad lang sa atong problema. Nagpakita nga kita dahi mga tao lamang nga kung sa diin di nato usahay ma-meet ang demand sa kinabuhi. As we grow older, nagadaghan atong responsibilities. Grabe ang atong mga pressures. And it's very important nga importante yun diay nga i-remind nato atong kaugalingon sa mga importanteng kamaturan nga gikan sa Dios. Dili lang sa atong kaugalingon nga panghuna-una. We must remember that God is everywhere. Nga ang Dios nato maski asa na siya. Kung nasa sa trabahuan, ay tay problema sa balay, sa school, God is there. Walay lugar nga kung sa diin, di niya makita ang atong ginabuhat, atong sitwasyon, atong gibati. Kaya nga naman, He is everywhere. God is everywhere. The second one, He is omniscient. He knows everything. Kabalo siya kung kita na kabati sang kahadlok, kung kita nagkagool, kung kita na ating mga ginatubang, dili even our spouses cannot understand us. Our parents, di sa kasamot kung sa itong ibati, only God knows kung sang atong mga struggles sa atong kinabuhi. O ang Ginoo nato dili sa ignorante sa atong sitwasyon.
mo nang kaayo sa atong Dios. Kay usahay nalimot ta ba? Feeling nato murag ako na malang galukdo sa akong problema, murag ako na malang nasayod sa akong sitwasyon. But God knows everything. What na nasayod sa ugma. Sometimes nabilang-bilang nato no ang atong mga anak mo intern sa college or unsa pa ba diya ang ilang mga achievements na kailangan sa ma-accelerate. And we are also preparing ourselves for that. We don't know the future, but God does because He is an eternal God. Naanagaan siya na una sa atong gitawag nga dalan nga atong tahakon, and He knows how everything is going to turn out. Kabalo siya kung unsa gyud ang kalabasan ining tanan. So usahay ang kakulangan di ay na sa tuwa is because we forget nga naa di ay Dios nga nasayod sa tanan. Not only that, God is omnipotent, He is all-powerful, nga kundiin, kung ma-feel na to nga worried ka, ang Diyos lang yun ang maka-stop niya na. Nga kung sa diin, makaingon ta, salamat Lord, kay ikaw di ay mas powerful sa akong problema. Sa una, nauso pa kining Alcatel or mga Nokia, panauso ka ng mga touchscreen, is just pure message. Di yun ako malimtan kining saying, it goes, do not say that God, I have a big problem, but rather say, hey problem, I have a big God. Nindot kayo patalinghugan nga natay day dako nga Dios nga sobra pa sa ato mga problema. Kayo usahay naagid tay mga ginahuna-huna nga maingon nato nga dili gyud nato kaya sa atong kusog ug gahom, pero kung hayaan nato ang Ginoo nga maalamon nga ang Dios nga naghari sa atong kinabuhi nga siya mo trabaho, wala gyud lisod sa Dios. Ingon sa Genesis 18:14, is anything too hard for the Lord? Obviously, ang answer is no. Why lisod sa Dios? With God, all things are possible. Sa tao, imposible. Pero usahay, it is really a test of faith. Usahay magod ang atong pagtuo, nagkadugay, muratag sama sa kay Peter, nga samtang nagkadagko ang balod, nagkagamay ang pananaw niya kay Jesus, so anam-anam sa kaunlod. So we want nga ang Diyos nato mao ang mas powerful kaysa problema. We don't want nga ang ato mga worries mao muswalo ka nato. Di ato na gusto. Is because that is not beneficial. It is harmful. So importante gayod nga masabta nato sa atong kinabuhi, nga importante gyud ay ang gitawag natong pagcast atong burden sa Dios, magpahulay siyang tubangan, is because ang Ginoo di ay mas dako o labaw sa tanan. There are three things very quickly I will share to you on how to turn our worries into attention. Nga ko sa diin, ang atong attention na lamang sa Dios. It is an ABC. The first one is admit that He is greater than our fears. Ilho nato nga ang Diyos nato di ay mas labaw pa sa atong mga kahadlok. Diri sa kalibutan, we have fears. O usahay kining fears nato, di pud lang fears nga kung sa diin uncontrollable, usahay napud tay binuhatan. Nga we understand that there is a consequence or consequences nga nagpaabot nato. We're afraid of the consequences of what lies ahead. Nga kung sa diin nga naagid tayo gitawag nga pagrip sa atong ipangpugas. But you know what? Knowing that our God is a good God, it will help us drive fear away. Usahay mo makalimot ba nga may Diyos na nga maayo. You know, the Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ang fear nato kanunay, ang kung sa diin nga wala ta nagbuhat sa kabubuton sa Dios, ug nagkasayop ta, nakasala ta, o kining fear nato, nagresulta kini sa gina-anticipate nato nga consequences. But God said, you must confess your sins. I-admit nato nga nakasala ta sa Dios, that we have that guilt. You know, ang number one lugo nato nga kaaway ang atong kaugalingon. Pag ang imong kaugalingon, your heart is not right with God, then you are not at peace with God. Pag dili ka at peace sa mong kaugalingon, samot maglisod ka sa pag-atubang sa gitawag natong external nga mga kahadlok. You know,
kita mga Kristohanon, importante gyud ni allow nato ang peace of God nga mao mo reign sa atong hearts and minds through Jesus Christ. Ang kalibutan nato nag-change so rapid, paspas kayo, and we don't have control. You know, we have national issues. We have this West Philippine Sea, our exclusive economic zone. We have also the issues on the economy. Naapot ay issues sa leadership. So sa national pa lang nga daan, tingdaghanan nato nga pwede kabalakan. Kung ato pa ta sa atong jobs, naapot tayo mga issues. Kung ato ta sa atong mga schools, naapot tayo issues. Sa atong family, especially sa relationship natin, mga issues. Even sa church, naapot tayo issues. But you know what? God is good that He will help us nga madrive ang fears atong kinabuhi. You know, sa life ni David, si David usa ka tao, he was a man after God's own heart. He won the heart of God. Grabe siya ka matutom sa Diyos, pero dili siya exempted. Though he was a king, powerful siya, o pangandoy sa kinabuhi sa tanan, nga gitawag nga tawhay na angkon niya. Pero makita nato nga sa iyang kinabuhi, dili siya exempted. King ano man, naabot po siyang panahon o sa iyang kinabuhi o sa iyang experiences nga siya giforsok sa iyang mga friends. If you'll read that in Psalm 31, nga siya gibayaan siyang mga higala. You know, sa atong kinabuhi, we have these difficult times. Especially in tough times, people are leaving us. And we feel so alone. But David knew that God's goodness and love is always there. And he experienced that. Ang kanindot manggod mga igsoon, kung kita mga anak sa Diyos, kanon tayo comforted by God's Word. Na wala, diyo'y laing maka-comfort nato sama ni Jesus. Sama sa Diyos sa atong kinabuhi. Naiawit nga, it says, no one cared for me like Jesus. Walay lain nagabalaka nako gawas kay Jesus. You know, si David, he was also attacked by his enemies in verse 13 to 15. Mga kaaway niya, gusto siya islay, gusto kwaon niyang kinabuhi, even his son, si Absalom. I mentioned earlier the consequence of sin. You know, David, nga nung nitabo po ni siyang kinabuhi, one of the reasons is because of his adulterous relationship with Bathsheba. That's why ang iyang anak, gipatay ang isa ka anak, tapos ang isa ka anak niya, gusto po patyon ang isa ka anak, pati siya, gusto ko patyon siyang anak. Kwaon ang iyang throne, kwaon ni Absalom. He was attacked by his enemies. There was a time na ko sa diin, grabe ang iyang pagpanago kay King Saul. Pala mas fair iyang kinabuhi. You see, even how powerful you are, o makita nimo sa imong kinabuhi, nga tawhay ka na, but you are not exempted. Galilahi lang ang degree, gavari lang ang degree sa atong mga pagsulay, ang atong mga kalisdanan. But ingon niya, in verse 14, sulti niya, but as for me, I trust in you, O Lord. Ang akong pagsalig na lamang kanimo, my times are in your hand. Tinuod gayod, maski nga atong kinabuhi na lamang sa kamot sa Diyos. Maingon ni Paul, whether I live or die, I am of the Lord. Iya ko sa Ginoo. So nasayra ni David, nga in the darkest times sa kinabuhi, there is God. Nga when he was in the darkest valleys of life, he feared no evil. So niya, even in the shadow of the valley of death, I will fear no evil. Amen. So this faith overcomes fear. Faith in God. So he trusted in the Lord. You know, ang kitabuhi sa tao, no? Ang gitawag na kahadlok ng sugod pa man ni sa panahon ni Eve o ni Adan dito sa Garden of Eden. Sa diyang nakasala sa Diyos, they were so afraid. And they hid in the presence of God. Dito na sila nakaamgo sa katawhayan when they admitted their wrong. And through themselves,
sa mercy sa Diyos, sa kaayo, sa Ginoo, sa compassion sa Diyos, nga kung sa diin sila nakaangkon sang kahilwayan, sang kalinaw sa kinabuhi. Importante nga masabtan nato ni mga igsoon nga kita di ay mga anak sa Diyos. We too can worry, but we can use worry as an opportunity to find in the Lord the reason to say, therefore we will not fear. Therefore we will not fear. Oportunidad na ni nga mangita ta sa Dios. Usahay manggod sa atong kinabuhi sa dihang kita naa sa katawayan, sa kayuhan, we cannot remember God. By the time makita gina-shaken tungod sa atong problema, natay panahon sa pagduol sa Dios. And God is glorified in that. He is glorified with His children nga ilang faith gina-exercise. But you know what the Bible says? God will give you faith that will be able to escape those trials. Ang kanindot kita mga anak sa Diyos, because God is greater than our fears, He will give you faith than our trials. Balik ko na ako. Katong cliche kanina, hey problem, I have a big God. Hey problem, I have a big God. Kaya usay mga naunata, dako, naging akong problema, Lord. Di na gin makaya, pero usay nakalimutan nga mas dako na atong Diyos. Look at the skies. Usay di na bang ta maka-look vertically. Kanunay na lang, horizontal na lang atong palibot. It seems so dim. Nga kung sa din hopeless ta. Pero salamat kay may Diyos ta nga gamhanan labaw sa tanan. The second one is believe that He can carry our burdens. Magtuog kita nga kaya niya aswato ng atong kabugaton. Nga ang Diyos nato, He is more concerned than we are. Feeling nato kita lang nagaswat sa atong problema. The Bible is telling us that cast your burden on the Lord and He shall sustain you. That's what David said. By experience, until I have a lot of problems. My friends forsook me. They left me. People wanted to slay me. Even my own son wanted to kill me. Resulting niya, I thank you, Lord, because I can cast my burdens to you. You know what? He said, He shall or God shall sustain you. Nga kung sa diin ang imong sitwasyon na kalisod, ilahutay niya nga naa ka sa kaayo. Malampasan mo ang matag problema. It's like a hurdle. Nga kaya mo malampasan with God's help. Ang gusto lang sa Diyos na kita muduol kaniya, come unto me. Matthew 11:28, Jesus said, those of you who are of heavy laden, and I will give you rest. Tagaan na mo kapahulayan, but sometimes, or many times, or oftentimes, ang atong ginabuhat, ginakarga na ito atong kagulong problema. Kung atong problema, instead i-pray na ito sa Diyos, ginasulti na ito sa atong mga higala, nga dili Diyos nun. Usahay ato pang ipanabi o ato pang ina-post sa Facebook wherein they cannot help. In fact, no, usahay nag-a-add pa sa problems. But you know what? Sa panahon di ay nga kita testingan, the Bible says, a soft answer turneth away wrath, but a man of understanding is of a calm spirit. Pero usahay pag naay problema ang ato yun, number one, ginahimo, magpaisog-isog kita. Kung pwede pa lang musinggit ta, mapagawa sa itong ibati. Pasulti sa Ginoo, you need to calm your spirit. Kalma. Be still and know that I am God. Sulti sa Ginoo. But sometimes kita mag-go, do you want to solve the problems that you are facing in our own strength? Manausahay, anado na nato og lingon, musuko na lang yun ta. Kay feeling na to, masulbad ang problema, pero di na kasulbad eh. Maybe you will be eased kung ikaw makapagawa sa imong pagbati, pero kung unsa mang gibungat sa imong dila, imong actions, it just worsen the situation. That's why we have been taught by Jesus Christ in the model prayer, pray and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Palayo may Ginoo sa mga dautan. Palayo kami sa mga daotang mga butang. Temptation is to solicit evil.
Temptation is not a sin in itself, but yielding to temptation or embracing temptation, that is a sin. Mo na siyang sala. And we must pray. Talk to God. Usahay magod kita, Kristohanon, maski mga anak ka sa Diyos. Gusto nato masolve ang mga butang sa atong kagulingong kusog. Sa atong kagulingong pagsabot. Gusto ng tao, pugso ng tao. Kung sa atong gibati, mabati po diyang atong ginuna, iyang mapupuna atong sitwasyon, masabtan niya. But people are limited. They are finite. Ang Diyos lang nakasabot yun nato unsa kalalom sa atong gibati. Mabitaw na siya ang atong istoryahan. You know, the Bible says, if a man pleases God, even his enemy will be at peace with him. Muday na ang solusyon. Lipaya ang Diyos, ang Ginoo na bahala si mong kaaway. Oh, do not answer evil for evil, but rather overcome evil with good. And you cannot call evil good. So, tisibli, ayaw tao ka, ang dautang mayo, ang mayo dautan. No. O ayaw na ang Diyos ang hinungdan, nga no, nagbuhat kag dautan. Ang Ginoo dili author of confusion. Ang Diyos gusto niya nga sa atong kinabuhi, we will cast our burden to Him. Not to our spouse, not to our neighbor or co-workers. Usahay magod atong gusto i-transfer ang atong kabug-aton niya sa abtondan niya ang tao, dili man ana siya kaabtik, kapaspas o kalalom, nga ang atong expectation nga untang atong gibati mabati pod niya, nya karon atong expectation di man siya ana ka-compassionate. But when you find yourself do sa panahon niya na ikaw sulayan, cast your burden to Jesus and He will never let you down. Ang Diyos, di ka mapakyas niya. Di ka magbasol o magmahay. That's why Jesus Christ said, "Come unto me, those who are of heavy laden. Kamong nabugatan, and I will give you rest." It might be financial, material, emotional, intellectual, relational. Come to Jesus. Go to Him. Pray. Read His Word and seek guidance. And for sure, you will find rest. Di ba sa atong kinabuhi, usahay, ma-overwhelmed na ta sa mga pressures, mga deadlines. It seems for you ating daghan na gini mo dapat trabahoon. Daghan na gyud nagapangita sa imong atensyon. And you feel nga ang imuhang kagulingon, you spread too thinly, nipis na kayo ka. Because sometimes, we are opening boxes, daghang kayo, nga di nato kaya tanan di ay buhaton o tumanon. Because sometimes we don't know how to say no to those things that could drain us. Muna sa ating daghan, nag-itag mga shoes nga gina-feel, nga naging inadequate na di ay ta. Ang matag tao, ang matag obligasyon, no, nagka-complain na nato, kulang ka, tungod kay daghan, nagitag obligasyon. You see? O sa imo kaugalingon, makaingon ka, unta si Superman ko. Pero sa tinuod dihay, di ka Superman. And you need God. Nagpamatuod gid na nga kanunay, kita mosalig sa Dios nga the Lord will sustain us. God will give us enough strength to carry on. Muning ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Lord, dili ko sa kinsa. Wala gyud ko. Pero pinagi sa mong kusog, allow me, Lord, nga mahimo na ko ako mga responsibilities. You know, being a father, husband, being a worker, tindaghan natag mga shoes, gina-fill in. No, usahay, di na ito mahatagan sang quality. You know? I remember the time of Moses, people are murmuring on his leadership. Moses, why you are leading us here in the wilderness? You're just allowing us to die. It's better to be in Egypt. Kaya dito, dagang spices. Kini, we are just being contented with the manna. Maulang yun di, pabalik-balik. Pero si Moses, iyang pagkatawanon, though he had a good education, pero yung temper niya, wa na gyud nabantayan. Manausay sa pressures ba? How can you keep your composure maski na pressure? You know, it is
because of God. Tungod lang yun sa Diyos, kaya nato na. Kaya mo na. Makahangad ka sa langit, mahangad ka, Lord, sa imo gid ko musalig. Give mo wisdom. Give me understanding so that I could calm my spirit. You see, God helps us to trust Him in the middle of our worries. You know, the Bible says in Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord. Ang sumpayan na, trust in the Lord. Itugyan lang sa Ginoo. Kung naaba ka karon sa tunga-tunga, nananaka sa crisis, the more yun, idut-dut mo ko mo sa Ginoo. Lord, I'm nothing without you, Lord. Help me, please. Tabangi ko. Now, of course, atong usahay nga pangalanon, mumugin na siya, no, ang numero 1 when it comes sa gitawag natong mga needs. Help me, Lord, nga naapa ko yung mga extra income. Paano ko ni siya idumalahon na kung sa diin, kining mga butanga, ma-provide yun. But God is our provider. He's a great provider. He will help us. Ang gusto ng sa Ginoo nga moilata ba kaniya nga siya gid ang Dios nga itugyanan sa atong mga plano. Dili nga hinumduman na nato siya kung nara sa kalisod. Ingon sa Bible, commit thy ways unto the Lord and your plans will succeed. Consult Him. Pray before something happens. Importante nga kita may pagtuo that He can carry our burdens. So sometimes when we pray, niampo ta, pero asot-aswat niya po nato ang problema. God wants us to carry our burdens to Him. Gusto sa Diyos nga atong kabugaton, ihatag itugyang kaniya. Third one, count on Him to never leave us nor forsake us. So A is admit nga ang Diyos mas labaw pa sa imong kahadlok. B, believe nga ang imong kabugaton, itugyan mo kaniya o siya mohatag kanimo kahilwayan o gitawag kalinaw. Tagaan niya ka o kasing-kasing ako sa diin dili na mabugat pamation o paminawon. And the third one is count on Him to never leave us nor forsake us. Nga ang Diyos di ay di tabiyaan. You know, the disciples, when they were in the middle, no, sa ilahang gitawag pagpangista, and they caught nothing. So tini Jesus Christ, cast your net to the other side. Sa paglabay nila sa langit, sa pikas nga side, nakakuha sa daghang mga isda. Iwa pag sila nakuha, una. Pero sa diya silang magminaw sila sa instruction sa Diyos ni daghan ang ilang kuha. You know, sa atong kinabuhi usahay na magitay mga panahon nga drain jud ta. Makaingon ta murag ugamang yun. Asa naman ko ani? Pero kita mga Kristohanon, dili ta most miserable people on earth. The most miserable people are those people who have faith on themselves and without having relationship with Christ. Ang mga miserable kato nagsalig lang silang kaugalingon o wala sila'y Kristo sa kinabuhi. Pero kita mga na Kristo sa kinabuhi, natay kasaligan, kasandigan. In Psalm 139, 7-16, gibasa kita sa scripture reading, David said, we are never apart from our Father's watchful eye or reach. If you'll read Psalm 139, makita nato diha, sulti ni David, wala pa sa gipanganak, kilala na daan sa Diyos. Imagine that. So walay mga butang sa atong kinabuhi nga wa sa nasayod. Does Jesus care? Yes, He cares. Usahay manggod kita makuno nata, well, I need to live. Sa akong gitawag nga services, sa Ginoo, I need to attend sa akong problema karon, Lord, next time na ka. Unaon sa ako ng problema, then I'll go back to you. Mabalik yung pangalagad kanimo, musimba ko, buhaton ko dati ang inabuhat, kung okay ng tanan. Dili na sa maging okay. You know, ang Ginoo, di ito ginabiyaan. Ingon niya sa muduol kanya, He will never cast them out. Usahay manggod sa atong kinabuhi, kita mismo ang gabitaw sa Diyos. Gusto sa Ginoo, in tough times, di nato siya bayaan as our partner. Kaya kung bayaan nato siya as our partner, diyan na noon ta samot maunlod. Baligo nato si Peter. Dagko na mga waves nakita niya, anam sa kasink. Sa panahon nga gitanaw niya si Jesus, wala gud siya na sink.
Pero ang problems, mauna kita naon niya, gininay sa kaunlod. Do not ever think that Jesus Christ left you. Remember the footprints in the sand? A song and a poem? Makita nito, di ba? Ingon niya, there's two sets of footprints. Dalawa kapares sa dalampasigan na ako makitaan, pero later on, sa panahon nga na ako sa kalisod, only one pair of footprints. Dalawa na lang kaparisan. Asa ka naman, Lord? Konsulti sa kaawit. It was then that I carried you. Nganong isa na lang kaparisan tungod kay ako nag-aswat nimo. God has His watchful eye. Kanato, dili nga out of reach ta. Ang Diyos kanunay is of reach. O ang Diyos kanunay nakatanaw kanato. He knows your pain, your needs. Don't give up. Ayaw pagundang. Kay the more kagapalayo sa Diyos, asa man ka paingon. You know, mga disciples, they were asked, asa mo paingon, Lord, asa mami paingon? Wa mami paingnan. You have the word of life. Ang atong kinabuhi si Jesus, ang Diyos. Kung maupag yun na ang wala nato sa panahon sa kalisod, wa lagi tayo mahimo ng kalibutan. I tell you. Ang Biblia nagsulti ka nato nga apart from Him, we can do nothing. Abide in me and my words abide in you. If you abide in me and my words abide in you, John 15. You shall ask what you will and it shall be done unto you. Na Isaiah knew it. Moses knew it. Mga Old Testament prophets knew it. Mga leaders, New Testament disciples knew it. And we know it too. Nasayod po ta nga ang Diyos maumutabang nato. Pero usahay makunong nata, asa naman yung kaalam nga gusto nako makuha. Magsugod na sa Diyos ang kaalam. Lipaya ang Ginoo o may tabo na sa imong kinabuhi. You know, si Isaiah, nasabtan niya, sultin niya in Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, do not be discouraged, ingon sa Ginoo. For I am your God. Kay ako imong Diyos. Usahay, mugamay gud to pananaw sa Ginoo, no? Kung mudako na atong problema. Fear not. Si Moses, Hebrews 11:27, by faith, he forsook Egypt, gibayaan ng Egypt. That is a wonderland for him, not fearing the wrath of the king. Wa sa nahadlok sa hari. For he endured as seeing him who is invisible. Seeing the invisible. Di makita ng Diyos, for he believed that God exists. And God will see him through. Ang Diyos di ay mo deliver kaniya. Joshua knew it. Ingon sa Ginoo kay Joshua, as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Joshua 1:5. So dito nakampante si Joshua, bitaw no? Panahon ni Moses, ang Ginoo nag-deliver kaniya. Sa kuha, buhaton po na sa Diyos. Di ba sa atong mga ginikanan, ang Ginoo man nagbantay sa atong ginikanan, nga nung nakasurvive man sila, hangtod karon, no? Ligon man, nalampasan ang tanan mga pagsulay. Sa tupad ay, ang pagsalig nato sa Dios, dili di ay kawang. Ang imong gitawag nga pagtugyan sa mong kinabuhi kaniya, di kaniya pasagdan. Ang disciples, ang iyang saad sa Matthew 28:20, I am with you always, even unto the end of the age. Nga ako magkuyog kaninyo, hangtod sa katapusan. So sa paghatag ni Jesus sa promise siya mga disciples, mo gyapon na naging istorya sa kanato karon. I will be with you always. Kuyugan ta ka. Di lamang sa kaharuhay, pati sa kalisod. Di ba lami paminawon nga when nobody understands you sa imong feeling or wala nakakita sa imong sitwasyon o feeling abandoned ka sa imong mga peers o mga friends, ang Ginoo sulti, I will be with you. You know, God wants David siyang kinabuhi nga sa diin nakasala siya, nakabati siya o kamingaw. Pero gusto sa Ginoo mubarog siya, panghilamos. Arise. Ayaw na sigig mukmok.
Kita sa Kristohanon, sige lang hinumdong sa atong mga past, sa atong mga mistakes. Satan wants you to be reminded of your past. Kung may tabo na sa ato ang kinabuhi o sa atong una-una, musulod na, i-remind po nato si Satan siyang future because he is doomed to hell. And God is greater than him. Who can be against us if God is before us? Greater is in you that he that is in the world. Mas dako ang Diyos sa imong kinabuhi. Usahay kita, balik ko nato na ma-overwhelmed to sa problema o natay anxiety o ang Diyos nagtudlo ka nato nga kaya nato ni. So the next time you start to be overcome by worry, you need to remember this. Number one, that He is what? What? He is greater than your fear. Siya mas dako sa imong problema. He's in charge. You need to turn to God. Mas dako di ka, Lord. Feeling na ako, grabe na akong problema. Pero I have proven you before, over and over again. Now, how have you delivered me? Sa kinabuhi ato sa yuta din pag malampas nato sa problema na may moabot. Pero it's like a stairway. Nga ni ato na malayan, nata dahil sa taas. Nga sa unang ato mga problema, it seems dako lang yun. Basta yung makatawa ta, di gamay, problema ko sa una, no? Oh? Pero grabe ang Diyos ba? Grabe ang iyang pagtabang kanako. He is greater than my fear. And the second one, that He can carry your burdens. Dili ka naginusara. Ang imong battle is God's battle. Mabitaw na sa mga kings ang una, the battle is the Lord's. Dili na ito away. Kung may isgutag ministry man sa Diyos. Nga nung imong maginasulo na. Sa imong na takapuya, mga lagad sa mga tao, underappreciated ko, wala nila then do it for the Lord. Kung nag-suffer ka for Christ's sake, salamat. Kaya nga naman, you will win the favor of God. Si Stephen, nagwali sa kaluwasan sa iyang mga katauhan, iyang mga kadugo. Di ba ito sang tumatay? O sa ingon niya, nagmahay ba siya siyang pangalagad? Wala. Ang ingon niya, forgive them, their Lord, for they don't know what they are doing. Same with Jesus, pasaylowa sila. Kaya wa sila nasayod silang gibuhat. Pero sa iyang kaugalingong pangalagad sa Diyos, wag din siya nagmahay. Sa atong pagpangalagad kung naluya ta, i-check na ito atong motive. Kisa ba atong inalipay ani? Ang tao ba o ang Diyos? Because if you want to please all, maluya gid ka. Pero sa imong service sa Ginoo, gusto mo ang best para kay Lord, di gid ka maluya. I tell you, di ka maluya. Now sa Biblia, proven na ang tested. Si Paul wa sa naluya. Nasa shipwreck, nasa stoning, tanan-tanan na lang kagahit. Pero sultin niya, salamat Ginoo. Kay nagiging alagad mo ko. And the last one, and He will never leave you. Di kabiyaan sa Ginoo. Muna kita mga Kristohanon, grounded kita, rooted kita sa principles, sa pulong sa Diyos. Wata nagbase lang sa atong feelings o gana-gana lang. Kaya kung atong kadasig sa pagpangalagad, pinagi sa atong gana-gana, o maayo ang mga butang na tapos sa kinabuhi, maabot ang kalisod, mubiya pod ka. So salamat kay ang Ginoo nag-remind ka nato that He will be with us all the time. I will never leave you. So, we must let our troubles or our worries to focus our attention to God. Imbes nga tanaw ta sa horizontal, vertical, tanaw ta sa Diyos. And we will examine or scrutinize those problems with the lens of the Word of God. How the Lord sees it. Dili ang atong kaugalingon lang nga pananaw. Mabitaw Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. Instead of worrying, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path.
Lord, give me wisdom how to solve this problem of mine. Na-short na ko sa pangingkang, give me skills. Do not ask for an easy life. Ask for more skills. Say man gud usahay, mauno nata nga Lord pataway akong kinabuhi. No. As you grow older, naging komplikado, naging daghan ang mga obligasyon, responsibilities. Ang imong pangayoon sa Ginoo, more wisdom, more skills, more strength na makayo mo na tanan, mahimo para sa kayuhan sa imong pamilya o kahimayaan sa Dios. Manindog ta. Our Heavenly Father, Lord, please forgive us na among pagtuo nag-short. Say, Lord, ang problema sa among kinabuhi gina solusyonan namo pinagi sa amo lamang kagalingon nga pagbati o pagsabot. O di nami kakita usay sa tubag. Ug amo na lang iagi sa kasuko, pangluod. Pero, O Lord, help us, Ginoo, nga beyond this nimbus clouds na ay sun nga mo makitaan may kahayag na ay ka dito nga Ginoo di ay naghatag og solusyon nga ikaw di ay mas labaw sa among problema nga naa kami kaduolan. It's like the prodigal son nga siyang kinabuhi nga daw nagyud siya, feeling niya dili na sa tabangan siyang ginikanan, pero the Father is always merciful, loving, compassionate. And we have a God like that. Ang imong karakter dili di ay kautan, maayo ka nga Dios sa among kinabuhi. And help us to see that. And help us also, Lord, to be reminded always that in tough times you never left us. Wa di kanibiya ka namo. We are clinging to your promises that when you said, I will never leave you nor forsake you, tinuod gid na. Kung feeling namo nga layo ka sa among kinabuhi, basi kami nagpalayo nimo. Amo pag Ginoo idot-dot ang mga ringon to the reading of your word. Through prayers, worship, witnessing. Help us, O Lord, nga di lamang kami magtan-aw sa among interest, kundi sa imong interest pod o sa interest sa uban. If you will just look at our problems, ma-downgrade me. Pero kung magtanaw mi sa solution sa problema, pinagi sa mong tabang, may nahinay mi. Kabangon, o kami po Ginoo maging panalangin sa uban. Tabangin kami, Lord, o salamat Ginoo sa imong mga pulong. Help us, O Lord, to trust in you always. And maging faithful kami, di lamang sa good times, even in bad times. Thank you so much, O Lord, kay ikaw Ginoo, ang Diyos nga kanunay nga nabalaka ka namo, nahigugma, o way lain imong pangandoy, kundi among kauyuhan. Sa ngalan ni Jesus, ang manluluwas.